Ngayong episode 4, special guest. tatakot ako. Tsaka toxic siya eh. Dahil Toxicologist siya. Bagay, ano to eh. The infamous ano to eh. Toxic ko. Malamang toxicologist ka. Kaya Hindi nga. Ano ba expect? Sabi ko nga, di ba dati nung una, sa adulting, mahirap talaga siyang isabay. Pero, ang taong ito, Lahat lahat pinagsabay. pinagsabay-sabay, sana all. Oh, superwoman. Diba? Kaya nga. Let's all welcome Doc Grace! Wow, ito namin, dinikitan ko lahat ng picture mo. Hindi. Self-centered ka! Alam mo, magtitrain ako. Mukha ko lahat to eh. Ako lang ang alahanin mo. Ako yung sa kwarto na iwan. Akala ko! natin ang mga pasyente ay toxic. Diba? Wala namang may gusto na toxic ang pasyente. Gusto natin okay sila. Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Welcome to Sex with Doc Ses, Pao, and Doc Joy. New episodes every Saturday. Welcome to Sex! Ship and chikahan started. Bago Yes. nag-umpisa, puta. Bago nag-umpisa, mga isang oras bago... Bago na-iset. Bago na-iset. Bagay-bagay. O, kamusta ang week? Kamusta yung holidays? Okay naman. Duty. Parang masaya ka dun. Titang ina ako. Oo. May intindihan mo yan kasi ano ngayon eh. Ano yun? Semana Santa. Ano ibig sabihin? Alam mo, magsaya ka nun. Sa bagay. Oo. Hindi, gawa yung iba. O sa mga bagong followers, we're available at Spotify, YouTube, Facebook. Kailangan pa ba naming magmakaawa sa inyo naman? I-share nyo na to, i-like nyo na to, i-follow nyo na to. Pag wala ka lang Subscribe. ginagawa sa gabi, saka mo lang to pakinggan. Pag tapos na lahat ng gawain, di ba? Kaya habang Ikaw, anong entry mo dito? Eh, joke yan eh. Duty ako nun eh. Oy, kamusta weekend, holiday? Sa duty? Puro ano lang, puro OPD case naman. Nagnilay din. Ano yung nilin? Ano bang tamang term doon? Nilay? Hindi. Sa bagay. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako, di ba? Pero, ngayong hapon, ngayong episode 400, ano ba tayo? 4 lang! 400. So, ngayong episode 4, hindi ko alam paano simulan to. Paano simulan to? Adi, i-introduce natin ng ating special guest. Tatakot ako. Sa bagay, ano to eh. The infamous ano to eh. Hindi, minsan lang to. Kasi... minsan lang mapayo. Oo. Tsaka toxic siya eh. Dahil Toxicologist siya. Umayos ka, baka maningilyan bigla. Oo, tsaka baka pag ipag-Sunday duty ako na to, nakakatakot. Kahit Hindi, consultant. sabi niya noon, ang toxic ko. Malamang toxicologist ka. Kaya Hindi nga. ka. Ano ba expect mo? Kaya nga, di ba? Pero bago natin na-introduce, ang hirap kasi talaga namang isabay ng residency or training or... Pagdodoktor. Yan, pagiging doktor in general. Kung ikaw ay isang pamilyadong tao, or sabi ko nga, di ba dati nung una, sa adulting, mahirap talaga siyang isabay. Pero, ang taong ito, Lahat lahat pinagsabay. sana all. Oh, superwoman. Kaya nga, without further ado, we are very Let's blessed. all Let's all welcome. welcome Doc Grace! Hello! Oy, ma'am, welcome. Welcome nyo naman. Welcome naman po sa episode of Sex. Thank you for inviting me here. No? And I'm so proud of my juniors. Sumakses eh. Sumakses. Ano pa nga ba? Gulat ka ba kanina pagdating mo? Oo, ang successful na talaga ng mga juniors. Shout out to Bright Hub for Accommodating us. Again? Sabi siguro, ito na naman yung maiingay. Dito na naman sila. Pambira. Pero ma'am, welcome po sa podcast ng mga manggagamot na walang ginagawa sa buhay nila kung hindi Magchikahan. So, we'll be talking about Mom Diaries this afternoon. Kung ikaw nasa pwesto ni Doc Chris, kaya mo yan? Hindi.
Honestly, hindi ko kaya. Yung ngayon pa nga lang, hirap na ako. Sarili ko Nanay ka na ba? Hindi, kaya nga, hindi pa nga ako nanay. Titang Pero, ina ka. titang ina pa lang ako. Pero, sobrang para ipagsabay yung pagdodoktor at yung other factors ng buhay. Mahirap siya. Kahit hindi pa lang yung sa pangpamilya na kagaya ng yung sa inyo dahil may family life na nga kayo na sarili niyong pamilya. Ako bilang isang single titang ina. Ay, kumbaga, parang hirap na hirap na akong Bakit mali i-balance kasing pakinggan yung yun. titang ina? Kaya, Ay, hindi ko din alam. Ano ba dapat? Auntie? Auntie life? Auntie ina. Parang mas maling pakinggan. So, unang tanong natin kay Doc Grace ay, adi ka ba, boss? Bakit ka nga ba nag-talks? Yan. Oo nga, ano ba nangyari? I mean, What's the story behind bakit it? ba ako nag-talks? Well, actually, kasi napaka-intriguing kasi nung subspecialty na to. Parang konti lang din or mabibilang mo talaga kung ilan lang toxicologists. And the cases, maganda kasi talaga siya. And hindi ko rin alam eh. so adi ka ba? Balik tayo sa tanong, adi ka ba? Hindi ko rin alam eh. Dati nga, hate ko yung pharma. Charot. Pero, siguro dito lang talaga ako nilagay or destiny ko ba talaga. Yung Toxicologist. calling niya. Paano ka ba makakapag-talks? Bigyan nyo ng background yung viewers. Bago ka maging toxicologist, hirap. O di ba pa lang siya? O di ba? Magsasabi pa lang siya ng requirements, hirapan na siya. Sige, boss, sige. Sige. So, after your residency, so yung pag gusto mong mag-fellowship ng toxicology, it's either you are a graduate or you should be a diplomate of, katulad ko, family medicine. So, a diplomate of family medicine. Or pwede rin kayong neurologist, no? Internist, pwede din pedia, okay. Ano pa ba? Psychiatry. So, pwede siya. So, you need to be a diplomate. And then, you go on sa fellowship. 2 years na fellowship din yun. And of course, kailangan mong ipasa yung compre or yung bago ka makagraduate. And then, diplomate exam. So, Oral roughly, and written din. Ano yan, Ilang boss? years? Roughly ilang years yan. Bago maging, 5 years kasi you need to go, muna, ng residency bago ka mag-toxicologist. And of course, kailangan mo ipasa ang diplomate exam. Ayun. On top of being a mom, Yes. yun yung challenge kasi na pag-uusapan natin dito. Nung residency, boss, nanay ka na. Hindi pa. Kasi, pa yun parang on the 3rd year pa. So, last year mo, Doc, ng residency. Residency. So, doon lang ako decide mag-family. Kasi nga, parang, kailangan kong i-check kung ano ba Kakayahan. ako after ng residency. So, parang, syempre, at that time, hindi na ako bata noon. So, gusto ko syempre magka-family. So, after residency, sabi ko dun kasi matagal, long time boyfriend ko parang ilang years kami bago ikasal. So, Maluwag sabi na. ko. Yung time nyo. Iwanan mo na yun sa kabilang episode. Dapat intrusive doon. Maluwag na Oo. time kasi tapos na, tsaka senior ka na noon, di ba? So, ibig Kinig ka sabihin, ba? di ba, more of research ka at that time. So, sabi nga nung OB, sige na, go lang kasi habang bata ka pa, di ba? So, yun, nag-decide na mag-family and then magkaroon ng baby. Yung mga takot mo, Dok, bago ka nag-decide na mag-settle down habang nasa residency? Paano ba? Siguro yung kasi sabi nila kapag naging mother ka or nag-alaga ka ng baby, mag-stop talaga yung world mo doon. So baka mamaya, hindi ko ma-push ulit yung career ko. So parang gano'n, nag-aalinlangan ka. Ayun. Kasi yung iba, natitigil na talaga sa... Yung iba. Kasi yung focus nila is Oo. ando na sa pag-alaga ng baby, pag-asikaso. Siyempre, nalaki yan. So, papasok yan sa school. Sinong maghahatid? Sinong magsusundo?
sinong tutulong sa So, assignments. naiiwan mo yung career side. May mga ganon. Oo. Kasi syempre, kumbaga, siguro sa time management or siguro, hirap din silang dun sa Para ano silang nila. namamangka sa dalawang ilog. Yun. Kasi, Ito naman, dumali na naman. Yung mga Ang ganda, lalim ha? Ang ganda. kasi dalawa yung focus Okay, okay, family okay. tsaka residency. So, merong yung prioritization kung anong uunahin Yun. siguro na overwhelm yung individual. Eh, di ba Oo. maraming mga ganyan. Yung ngayon iba, na nagigif, fresh graduate. parang Oo. parang isa na lang ang finofocus Oo. talaga nila. Yung, di ba, Kung maraming- nanay na lang. Oo. Kung career Career. lang. Si boss, ginagel pa rin. Oo. Mahirap. Kasi ano yun, parang siguro, kasi, sige, let's go sa fellowship na. Kasi I remember that time, parang wala nang back out. Parang nagpasa na ako na application for fellowship and then parang January ako nagpasa, March COVID. I remember nung tinanong ko yung husband ko, itutuloy ko pa ba? Tutuloy ko pa ba? Parang gano'n. Hindi, kasi ang hirap eh. So, tinanong ko siya, itutuloy ko pa ba to? Hindi, yan. Tapos, naalala ko nung nasa, ano ba yun? Nandun na ako, nagpapasa na ako eh. Actually, may mga binapasa na akong papel. Tapos, umiiyak ako sa kotse. Kasi sabi ko, parang ayoko. Kasi sabi ko sa husband ko, baka makalimutan ako ng anak ko. Kasi syempre parang, Kasi ilang taon pa lang ba si Save? parang 1 year and 6 months, ganun pa lang siya. Tapos sabi ko, baka kasi makalimutan ako ng anak ko. So ang ginawa ko noon, bago ako umalis, kasi COVID noon ang hirap. Pandemic. So, alam ko na hindi talaga ako makakauwi. And at that time, yung institution na kung saan ako magfe-fellowship, COVID referral, di ba, ng buong Pilipinas. So, alam ko hindi ako makakauwi niyan. So, ang ginawa ko noon, yung kwarto namin, dinikitan ko lahat ng picture. mo. Hindi. Self-centered ka. Alam mo, magte-train ako. Mukha ko lahat to eh. Ako lang ang alahanin mo. Ako yung sa kwarto na iwan mo. Akala ko, sa kwarto ko, nagkabit, paiyak na ako. Ano ka ba? Nandun na ako sa emosyon eh. Para hindi ako mahirapan, magkabit ako ng picture ko. Pagpasok ng asawa, ba't picture mo lahat to? Narcissistic naman pala. Kakayanin ko kasi pag nakikita ko yung sarili ko. Motivate ako. Hindi, gano'n. Nag-post talaga ako ng picture namin ni Sevi dun sa mga wall para hindi niya ako makakalimutan. Kasi ganun ang worries ko eh. Para hindi niya na ako maalala or kasi maliit pa. Nasa formative years pa siya. So baka mamaya hindi niya na ako maalala. Tapos ang hirap pa nun kasi there are times na more than a month Hindi ka or nakakauwi. Hindi kami nakakauwi kasi kahit ano ka nun, talks fellow ka, parang kasi nga bayanihan that time, di ba? So, pwede ka Nag-duty pa din, Doc. mag-duty sa COVID ward. And remember, di ba, wala pang vaccine nun. So, pag nag-duty ka ng 1 week sa COVID ward, hindi ko na maalala, parang May ano, Dok eh, parang Quarantine? ng Oo. 14 days usually nun 2 dati. weeks yata, no? Para So, bago ka Ma-clear. ma-clear ka. So, yung after ng 2 weeks mo, duty ka na ulit. Ang Pilipinas kasi nun, banu pa talaga sa COVID talaga eh. Kita mo yung kay boss kasi, ano yan eh, hirap na siya kasi nga nanay. Mm-mm. Patungan mo pa ng COVID. So, yung iba, panghihinaan ng loob dyan na, hindi na ako magtuloy. Kasi anyway, diplomate na ako ng family medicine. So, why do Pwede I na need ako to? mag-start ng career ko. Oo, pwede na ako mag-practice. Lalo Mag-clinic. ngayon, tag-COVID. So, kailangan talaga ng manggagamot. Nag-push siya, boss. What is that? Ang maganda rin kasi siguro kung halimbawa sabi ko nga I'm not encouraging na no. Sabi kasi nila maganda rin daw na kapag doktor ka meron kang non-showbiz. Na. Di ba pag sa Partner. atin, Oo. di ba ang tawag sa atin, non-showbiz, ibig sabihin, hindi rin Non-medical. doktor. Hindi doktor. Oo, siguro din, ewan ko, Factor blessing, din siya. factor din yun. Kasi at that time, hindi naman sa walang choice. Siguro, parang meron talagang magsasacrifice. So, I think, it depends siguro yung partner ko, or yung husband ko at that time, Willing siya. Nag-willing siya, no? Kasi,
'Di ba? Sino ba namang husband or lalaki? O, ba't ako mag-aalaga? Ang gulat ko. Ang gulat ko. Akala ko may tumingaw na kung nagulat ako. Sabi ko may biglang Nakakanta ko na! Na-inspire ako dun sa kwento na... i-heads up po kami. Sabi ano, uy, kakanta ako. Intrusive. Oo. Lagi na lang intrusive. Kasi, paiyak na si Boss. Laundry. Oo, kaya nga, hindi, kasi yung kay Boss, yung sinasabi niya, is very important yung supportive partner. Nagkataon lang sa kanya. Malawak yung pangunawa talaga ni... Tsaka very supportive. Pero may hindrances din. Madami. Kasi, hindi lang siya parang, syempre, nakakapagod, di ba? Physically, emotionally, nakaka-drain talagang fellowship. Lalo pa na, ang hirap, ko nga ba, bakit yon? Kasi ang hirap Sabi ko na adik eh. Sabi ko na adik. ang hirap din talaga. Feeling ko napasubo. Parang wala na, malambaking out na, inesubmit na eh. Okay na to. Ito na lang eh. Dito na tayo. Hindi, parang yun. So, emotionally, physically, syempre financially, lalo na COVID that time. So, yung ang source of income mo, yung sweldo lang na from the institution na nagpadala sa'yo. Yung husband mo, hindi rin maka-work kasi paano mag-aalaga. Tapos, ang work naman niya, di ba, abroad. So, paano pa siya makakaalis at that time? COVID. So, yun yung mga challenges namin at that Ngayon time. naman, ang kinang ng ginto naman Diba? sa... Oo. Sa... At saka kabila-kabila referral. Hindi na uubos yan. Kaya nga. Pero yun kasing challenges, kahit tingin ko kahit residency or fellowship, Kahit clerkship, kahit internship, Oo. meron talaga. on top of being a mom. Yes. I mean, medicine in itself, mahirap Challenging. yan. Challenging yan. Tapos, if you chose to go to residency, mahirap na yan. So, fellowship ka pa, mas Fellowship mahirap yan. pa. Ito, patungan natin ng nanay ka. Yun yung medyo nagpahirap pa kay boss. On top of COVID. Sa sobrang pagkamis niya sa anak niya, nagkapit siya ng picture niya. Ng anak niya. Ng anak niya dun sa condo. Paano uwi nun, boss? Depende. Kasi sometimes, parang matagali. O sila Parang- Dok ang pumupunta sa'yo doon. Hindi. Kasi ayoko silang papuntin at that time. Parang napapunta ko lang sila sa condo mga pahuling part na ng fellowship Yung medyo may vaccine na. Saka ko lang sila napapunta nun. Pero parang 1 month, 2 months, mga ganun. Pero ang maganda naman kasi may video call na. So, kahit papano. Nakikilala ka na ni Sevi. Nakikilala ko ni Sevi. Tapos Hindi na- nagkukwento ano, na siya. May entry ka? Inaantay ko talaga. Nakatingin din ako sa kanya eh. Inaantay ko din kung ano. Wala pa. Okay. Akala ko man. Pero yung 2 years na yun, boss, tuloy-tuloy yun na porsigido ka or may mga quitting moments ka din? Wala akong quitting moments eh. Kilala mo naman ako. Siguro ang magpapakwit lang sa akin is or meron about sa family, pero at that time wala eh. Kasi maganda naman yung support system ko. No, even na umiiyak na ako sa hirap kasi parang may pharma class yun. So, hirap na hirap ko intindihin yung mga subject na yun. Kasi may subject kami sa pharma. So, ayun. So, parang may klase pa yun. So, on top of your duty, may klase kayo, may meet i-pass, may exam. Parang kung the usual na nagmamasteral. Tapos may research ka pa. May research ka pa. So, ayun. O, pasok mo yung background music mo ngayon. Ayun. Sintira. Ay ba? What are you willing to do? Hindi, yun kasi ang gusto Diba? ko kay Bossing. One word is resilient talaga yan si Bossing. Kahit anong ipagawa mo dyan, as long as trainee ka. Again, hindi lahat ganyan. Yung iba... Kaunting ano lang. Oo. Kumbaga, parang konting ano lang, gusto ko nang umuwi, namimiss ko na yung family ko. Ay di, ganun. If halimbawa may mga newly graduates, may mga board passers bago lang, or may mga yung matagal nang nag-moonlight, tapos gusto nilang mag-trainee, mag-fellowship, pero nanay sila or they're starting to be a mother, ano yung ma-advise mo sa kanila? Sa akin kasi, siguro yung... Huwag ang magdala ng diaper sa... Oh. Hindi. Hindi, ang
training kasi, hindi naman yan forever, 'di ba? Hindi naman siya parang yan lagi ang hirap, temporary lang yan. So after niyan, masarap kasing parang alam mo na, lasapin ng success kapag pinaghirapan mo. Pag nakuha mo lang isang bagay na madali din yung mawawala sa'yo. So, yung mga pinaghirapan mo muna ngayon, sa huli, aanihin mo yun. Ang ganda Hindi lang nun. para sa sarili mo eh. Kasi ako, ang parang iniisip namin, hindi kasi ako lang, yung husband ko. Parang sinasabi niya sa akin, hindi naman ikaw lang ang aani nung pinaghirapan mo. Yung anak mo. So, Ang ganda nun. Ang ganda. Diba? Yung sinabi ni ma'am na, yung parang sa dulo, aanihin mo naman yan. O, yung lahat ng hirap mo. Which is true naman. Yung kalimitan kasi sa mga, sabi nga ni Joy, mga, not everyone. Some kasi ngayon, pag nakaramdam sila ng konting hardships, maybe this is not for me. What are you? Pero yung sinabi ni boss, that you just have to push through. Those days, kasi, one lesson na natutunan ko ng residency, those days that you don't feel like doing it, and you are still showing up, that is actually living the dream already. Basta mag-show up ka lang, gumising ka, pasok ka, at matatapos din yan. Yes. Tsaka One day parang at a time. expected naman na hindi naman buong residency mo or training mo ay smooth sailing. Meron talagang downtimes na i-challenge ka lalo. Oo, na hindi ka talaga laging porsigido. I-acknowledge mo na lang yung mga ganong araw, pero lagi mo na lang din labanan. Kailan boss yung naalala mong parang iyak na iyak ka talaga? ay, nag-fever si Sevi. Kasi hindi naglagnat yung ka, anak oo, mo. kasi COVID yun eh. Hindi ka So, makauwi. hindi ka makauwi. Tapos parang, ano ba yun? Ay, una muna kasi, nag-fever, parang si JR. So, sabi ko sa condo ka na lang kasi parang hindi ka makauwi. So, nag-fever si JR noon. Tapos, parang after 2 days, si Sevi na nag-fever. Dito na sa Oh my Batangas. Sabi namin, ako noon, wala pa. Pero parang nagkakaroon ako ng symptoms. Sabi ko, uwi na ba ako? Uwi na ba kami? Since nag-fever naman na siya, umuwi na kami noon. Wala namang ibang kasama, kundi ang mami ko lang, tapos yung kapatid ko. So, umuwi na kami. Ang hirap pag malayo ka, tapos nagkasakit yung anak mo. Tapos COVID pa yun, di ba? So, Di ka nag-isip mag-quit nun, boss? Kasi family, sabi mo kanina, magkukwit kapag family na yung pinaka-reason. pero ang maganda naman kasi at that time, yung institution or yung kung saan man ako nag-fellowship training, when it comes to family, so, it's, of course, an excuse yun. Kung halimbawa, family mo, nagkasakit, naiintindihan naman nila. Di ba na calling ako. Oo nga. Ako nag-admit kay ma'am nung inoperahan siya. Kabado si boss no. Ang kwento niyan, puno yung ER ko. Mula acute care hanggang urgent care, puno. Doon niya naisip magpa-admit. So, masakit naman ba? So, sakit na sakit. Oo, yun naman pala eh. Yung pa ako. Sakit yung Akala pa ko, no? ako. Kasi back and forth ako. Di pawis ako kung nag-a-admit kay ma'am Mula acute care, ano yun? May congestion, may hinihika, may vehicular. Lahat na nang pwede mong ilaman sa ER. Ako tao. Nakita ko siyang papasok. Ano to, boss? Papa-admit ako. Ngayon talaga. Pero wala nararamdaman. Chill lang siya. Hindi, kasi sobrang in pain ako nung magdamag. Tapos, parang hanggang madaling araw ako gising. Tapos sabi nga nung surgeon, pa-opera mo na yan. Pero meron naman talaga ako. Hindi ko lang. Ang sabi ko kasi noon, tapusin yung fellowship bago ako parang, Kaso hindi na Hindi na siya inintay ng fellowship. parang 2 months before na matapos yung fellowship. Sabi ko, hindi, kaya ko. Tapos, ayun. Tinesting niya kasi kung may bato pa kaya ako sa abdo, kaya niya akong fried chicken. Sakit. Meron pa nga. Tapos sabi ni surgeon, hindi ka ba nag-fever? Hindi ka naninilaw. Ayun. Ako yung munti ka na nun, boss. Puno talaga iyak nun. Pero, yun, dun ko talaga nakita kay ma'am na kahit ano bigay mo kay boss. Kayang-kaya. Superwoman nga siya. Adik nga. Sa bagay.
Pero boss, halimbawa, kasi medyo na-enjoy mo na nung nag-fellowship ka na. So parang, nung bumababa na yung cases of COVID, back 2022, yung medyo mabababa na lumuluag-luag na yung securities. Ano yung mga naaalala mong moments na minsan nadadala mo yung pagiging nanay mo sa work or baliktad? Halimbawa, nagulat kami, ba't may diaper sa bag? Alam mo, nauhaw ako Ay, gatas pala na ako to. Wala mga ganun moments, boss. Siguro, pag siguro yung mga co-fellows ko, syempre parang at the time na may ka-duty ka ako si Dr. Luigi. Siguro parang yung naasikaso mo kasi nga namimiss mo asikaso ng bata. So parang ganon, nadadala ko doon. Or even in decision making, lalo na kapag ang pasyente mo ay bata or kasing edad ng anak mo. So parang alalang, yung parang nakaka-relate ka talaga. Siguro ganon. Yun, kasi hindi maiwasan yun Naalala ko doon, si Doc Grace, nagkukwento sa akin noon ng, di ba, nasa talks nga siya. Nagkukwento siya, nainis na ako dito sa bahay kasi ang dami daw niya nakikitang mga halaman na pinapaalis niya kasi mga toxic. Ito halaman na to, ano yan? Huwag yan, tanggalin niyo yan. Tsaka meron Ganun siya, may hobby siya dati na gustong-gusto niya nag-hike. Ayaw na daw niya ngayon. Kasi sa dami nga daw ng plants na na toxic. Oo. Tsaka yung ahas, diba, sa hiking. Mga snake Yan, bites. diba? Kaya, Napagamas sa kanila Naglinis-linis sa kanila Magdamo ka dyan, JR. Ayusin mo yan. Sino yung nagdadamo? Si Doc Grace po pinatanggal. Baka daw mahahas tayo dito. Diefenbach yan, tinanggal namin. Hindi, tsaka yung snake bite. Oo. Ang dami ngayon. Ano yung pinaka-memorable mong case, boss, sa talks fellowship mo na nakukwento mo pa din ngayon na parang di mo talaga siya makalimutan? Ano ba, in relation to parang as a mother or... Para ako nire-revalid. Ba't sisaluhin mo? Ba't sisaluhin mo? Senior kasi to Kaya mo yan. Chipres mo. Hindi ko na lang pula. Anong favorite number mo sa electric fan na lang? Para ako nire-revalid Ano yung pinaka-memorable mong case na in relation dun sa pagiging nanay mo? Na parang nasubok both ends. Nasubok yung pagiging clinician mo sa doctor, tapos nasubok din yung pagiging nanay mo. Sad kasi yun Sad yung story na yun. Kasi parang at that, bata, no? Tapos accidentally na nainom niya yung silver jewelry cleaner containing cyanide. Oo. Buti sinundan mo. Tatanong ko sana, ano na naman tong jargons na naman. Cleaner. Ayun, silver jewelry Cleaner. Oo, parang cyanide containing. So, parang, ano ba yun? Accidentally nainom ng bata. Naglilinis na yung tatay. And then eventually, namatay yung bata. Siguro yun yung mga nakakaano lang. Kasi, ang bata pa diba? Tapos, parang kasing age lang ni Sevi noon that time. Kaya parang, naging parang advocacy. Vigilant ka, Saka advocacy talaga namin na Vigilant? Anong spelling? Use it in a sentence. Ikaw Naging vigilant Siya nga. siya. Yun yung sentence. Tuloy natin VG. ay, Kasi sa Facebook, VG, Marcellus. Yun nga. Tapos. Paiyak na si ma'am. Ikaw Oo nga. kasi edad lang yon ng anak ko. So, syempre parang parang i-feel mo kung ano nararamdaman ng mother at that time, di ba? So, kaya naging advocacy ko, Vigilant. Naging vigilant ka to. Sa making sure na yung mga ganong mga... Ganda. bagay, hindi makukuha talaga ng mga... Keep Tama naman kasi keep out of namin reach Keep of children. Akala kasama na naman tanong sa air dry niya. Keep. Basta keep mo. Keep mo out of reach basta ng children. ng children. Ganun nga. Hindi kasi... And then, tawag kasi doon, toxicovigilance. So, Oh, tama sabi- naman. tama na, no? Be vigilant. Pag toxic. Toxico? Vigilance. Vigilant. Bago tayo ano yun, i-notes nyo. Alabas sa exam niya. Toxico-vigilant.
Ayan. Hirap. Pero yung kay ma'am, nakarelate ako doon, yung minsan kasi hindi mo maiwasan pag nakakita ka ng pasyente na either kasing edad ng mahal mo sa buhay or same case nung sa mahal mo sa buhay. Ako sinadala ko sa tatay ko eh. Every time na makakita ako ng prostate cancer, I will never see or hindi ko na makikita talaga ang prostate cancer the same way kasi yun yung sa tatay ko. Eh yung kay ma'am kasi on top of nagjo-duty, nakakita ka ng pasyenteng same age as your son, syempre, di mo maiwasan na, Maisip mo na. oo. Kumbaga, pwedeng mangyari talaga siya. After nun, tawag siya sa bahay. Lahat ng panlinis dyan ng Silver. itago niya! Tago siya. Tapon! Itapon niya sa... Sa bahay, Doc. Paano ka sa bahay pag as toxicologist? Napaka ko, yung mga gamit, lalo yung mga gamot, nasa taas talaga yan, hindi maaabot. Tapos yung mga chemicals, laging, yan. Naalala ko nga parang one time, may referral sa akin liquid sosa. Parang utak ko lang ah. Natawa bigla. Biniyak yung utak. Ay, liquid sauce. Hindi, kasi sabi ko kay Zero, parang, kasing edad yata ni Levin, yung sabi ko, itago mo nga liquid sosa. Tapos sabi niya, wala pala kang liquid sosa. Assume niya meron. Kayo liquid. Kanina liquid sosa yun. Kanina yun. Sabi ng asawa niya, tigilan mo ako. Wala tayong liquid sauce. Kaninang bahay lang tayo bumili dahil ayaw mo. Gusto ko nga, ayaw mo lang. Anong itatago ko? Itigil-tigil mo. Mahirap. Hindi, kasi mahirap yung... Minsan kasi ma-apply mo yung natututunan mo yung fellowship. Pagdating sa bahay. Kaya, keep out of Reach of of children. Ages. Zero. Breastfeeding yun eh. Breastfeeding is still. Yun eh. Ginugulo mo utak ko. Liquid sosa na nga to. Yun kasi yung pagiging nanay, hindi mo matatanggal yan. Pagiging doktor, hindi mo matatanggal pag umuwi ka sa bahay. Pero sa hospital, na na din yun, na-apply. Paano ka ba bilang nanay, boss? Stricto? Hindi naman stricto. Parang, paano ba? Gusto ko kasi hands-on talaga ako. Parang, ako yung, parang ano yung kailangan, kunyari si Sevi, ano yung kailangan niyang sa school, anong kanyang baon. So, parang every weekend, go-grocery ko sila parang ready na. Kay Levin, ang hirap kasi up until now, breastfeeding pa rin. So, makikita ni Princess na, Yung breast niya? Nagpapump siya. Nagpapam. Akala ko naman yung... TMI masyado. Pag hindi, nakita ayaw na mo. yung breast. ayun, dala-dala ko pa yung cooler ko, di ba? Para lang magpapump. Tapos, pagdating sa bahay, so ganun, ako na yung maghahawak ni kay Levin. Tapos paggabi, di ba, syempre breastfeeding. Yan, ito na. Ayan. Sino nag-breastfeed? Si Ganon. Levin! Si Levin! Ano nag-breastfeed? Tawa ka, tawa. Hindi kasi nag-enjoy ako. Grabe, breastfeeding pag-breastfeed? si ma'am. Oo, hindi yung... Umuuna siya. Nahuli! Kasi, advocate ako niyan. Nasa ano ko eh, Tama naman. nasa interest group ako ng ano, ng Tama maternal and child. Oo. Ng society natin. So, pag breastfeeding ka, very good. Oo. Diba? Breastfeed mo lang. Si Levin. Kaya nga, yun yung, Yun yung punso niya. Hindi! Yung topic natin! Sorry, liquid sosa. Tanungin mo si ma'am! Hindi ka Ano na ako eh. Dok, halimbawa, kagaya ngayon na maluwag na nga. Ano ba ka? Hindi, gusto ko lang malaman, paano kayo nagbabanding Yun. ng family nila, Sevi? Ano yung mga gusto nyong activities? Saan kayo nagpupunta? Kagaya netong... Naiisingit mo pa ba yun? Diba? Naisingit pa, kasi kailangan talaga yun. Lalo na kapag si Sevi nag-request na kung saan pupunta. So, kaya ang nangyayari, kunyari may patient ako sa private, maaga talaga ako magra-rounds. Or kung di maaga, Gabi. gabing-gabi na, para lang may time. Tapos, parang I see to it talaga na
parang lagi, pag uwi ako ng bahay, ako yung may hawak sa baby ko. Or, si Sebi, laging inaayos ko yung, kunyari, magsasagot siya ng kumon. So, kailangan ako yung nakabantay sa kanya, sa pagkain. So, ganun. So, in short, Doc, 24/7 talaga ikaw. 24/7. Kaya nga sabi ko sa inyo, yun nga, yan na lang. Yung breast. Hindi kasi nakasite, kunyari kasi ito alam to ng mga mommies, no? Hindi lang ano. Kasi, Doc, yung pagiging mommy, 24/7 na yun. 24/7. On top of pagiging mommy, doctor pa siya. Oh. Parang kapag tuwing gabi nga na may referral, tapos naka-sideline breastfeeding ako. As in, sumasagot talaga ako ng telepono. Wala, yun. Ganun pa rin. Parang mas, pag nga umalis pa ako sa kama, mas nagigising yung anak ko eh. So, kaya pag sumasagot ako ng mga referral, minsan nandun lang ako or hawak ko siya. Extremes tong si ma'am. Kasi, Oo, may kasi- mga referral ako kay ma'am eh. Pag gabi tinawagan yan, sumasagot pa din. Tapos, meron kasi kaming case si ma'am. Na-admit sa akin, ni-refer ko sa kanya. Gabi yun, 11:30. Ang aga mag-rounds. Ako yung nahiya. Nakaikot na agad siya. Ako yung ina-update eh. Oy, Pao, naikutan ko rin ba siya? Kasi parang may kasi ako, parang time. Parang, inaano ko talaga yung time ko. Yung talaga yung importante. oo. Yung Paano ba, time Doc, management paano ba mo? yung flow ng isang buong araw mo as doctor Oo and a nga. mother? Kunyari, Anong oras nagsistart? maaga. Kasi, may papasok ako, di ba? Although, hindi naman na ako yung nagluluto. So, parang asikasuhin ko muna siya, lahat sila, tapos, bago ako umalis, ayusin ko muna yung bunso bago ako umalis. Tapos, so the rounds, hospital rounds. Tapos, in the middle of my hospital rounds, yun nga sabi ni Princess, magpa-pump pa. Kasi kailangan ng pump in the middle of the day. Tapos, after nun, pag uuwi, hindi pa pala makakauwi. Mag-rounds muna ulit ng pasyente. Tapos, saka makakarating siya gabi na. Tapos, ako na rin maghahawak sa bata. Papatulog, ganun. Again, ito lahat. Kailangan nakasked to eh. Nabanggit ko na yan na sabi ko nga sa inyo, hindi yan pwedeng, talking as a parent also, hindi pwede siyang yung spontaneous. Kailangan talagang nakaset. Pero ang goal kasi, ewan ko, ako kay mama. Pero ako kasi, ang goal ko, maaga ako mag-umpisa. Para maaga ako makagrahe. Para maasikaso ko na ulit yung mga anak ko. Hindi yung babanat ako ng mga bandang before lunch, tapos matatapos ako mga alas Gabi 10. na. Oo. Pagdating ko, tulog na ulit yung mga bata. So, kaya naiintindihan ko si ma'am dun sa maagang... Mag-start. Pero maaga talaga yan si ma'am. Maaga. Maaga talaga yan. Hindi mo, Doc, na-experience yung aalis ka ng bahay, tulog sila. Pag uwi mo, tulog pa rin sila. Hindi ko kasi ginagawa yun. No? Kasi parang gusto ko ay bago ako malis, settle. Kasi yung panganay ko medyo may isip naman na. So, lagi kong sasabihin sa kanya na, you behave, you listen to your ate. Parang binibilinan ko muna sila bago ako umalis. Tapos, yun nga, hindi ko maiwasan sa gabi. Pagdating ko, tulog na. Kasi medyo late na minsan nakakauwi. Kaya, at that time naman na, pag dumadating na ako, parang sila naman katabi ko na agad. Parang ramdam nila pag dumadating ako. Nagtatanong na yung panganay, boss, na bakit late lag? Minsan, ba't late umuwi? Ganyan. Siyempre, in English. English speaking yun. Oo. Oo. Paano? Mami. Oh, yun nga, next topic natin. Hindi nagtatanong ba Why yun? are you late? Oo. Mami, why? Shortcut! Mami, why? Why ano? Kasi minsan, nagagalit yun. Hindi naman nagagalit. Parang sasabihin niya, kung tapos sa ba daw ako mag-rounds, lagi nagme-message or tatawag na, tapos Alam ka na na niya ba? yung term na rounds. Alam na niya. Nagko-compute na nga na atropine yun eh. Ang toxic dose. Kakain ng tanghalian yung anak niya. Bago yan. Pick, muna tayo. Yun ang common niya. No, ganun muna tayo. Half-life tayo ng ng atropine. Masyadong advance yung common. Pero Oo, yun yung natin eh. Yun yung goal namin as a parent talaga. To still allow Be present. time. Oo. Kasi importante talaga yun, lalo sa mga formative years nga ng bata. Kasi maghahanap sila ng model. Ikaw, Doc Pao. Nagtatanungan ka nung nina Alex. Yung anak ko kasi 12. So, yan, med school life ko siya
lumaki sa lolo niya. Mm-mm. Background din natin. Nagka-baby ako first year med. So, first year, second year, third year, clerkship. Susundot-sundot lang ako dyan bilang tatay. Tapos, internship. Medyo mas maluwag na ulit yung schedule natin. Nung residency, yun yung time na mas madami akong inaalat na oras sa kanya. Ngayon, buong-buo talaga sa konsepto sa isip niya na yung tatay ko, again, 12 na to. Buo na talaga sa isip niya na yung tatay ko manggagamot. Ako, natatandaan ko. Yung bunso ko yung nagtanong. Si Havana yung nagtanong kung bakit lagi akong wala. Bakit ang agang aalis? Bakit ako late uuwi? Bakit kalagitnaan ng Sunday, pupunta ka ng ospital? Tapos, ang nag-explain, si Alex na. Yung panganay Ano ko. explain? Si Alex ay nagsasabi sa kanya English. na... in English. Oo. Dapat English din, ha? Oo. Sabi niya, so here's what's happening. And then, sabi ni Alex na, Daddy is a doctor. And part of what he do is he always goes to the hospital to attend to patients. And we just have to wait here sa house. Lalo kasi nung tag-COVID. Nung tag-COVID, si Havana, baby pa nun eh. Si Alex na yung parang medyo yung kagaya ni Sevi na medyo nagkakaroon na ng isip. So, naiintindihan niya na hindi diretso uwi. Lalo na pag expose ka, hindi diretsong pagdating sa bahay, yayakapin mo. Maliligo ka ng countless times para lang masiguradong pagdating mo talaga sa bahay, malinis na malinis. So si Alex talaga yung sa mga anak ko, si Alex talaga yung may grasp na ngayon. Tapos tinatanong ko siya, kasi what do you wanna be when you grow up? Lagi niya sinasabi, I wanna be like you. Sabi ko, do you wanna be bald? Ay, joke lang. Hindi, tinatanong ko siya, sabi ko, do you wanna be a doctor? Yes daw. Tapos tinatanong ko, what type of a doctor do you wanna be? Sinasabi niya talaga, I wanna be a family physician who takes care of all types of patients. So, yun yung, for me, satisfaction. Kasi nakakapag-explain na dun sa bunso ko, yung panganay ko, tingin ko naman, naiintindihan. Kasi yung iba, magtatampong, mumukmok. Wala bang background music sa mga... Wala. Wala ka naisip yan? La entry. Wala kang entry doon? Yun yung thankful din naman ako na naiintindihan. Tapos ngayon, na si Havana, 6 na, tinatanong niya na ngayon, halimbawa, do you have work today? English, ha? English. Ha? Do you have work today? Sabi ko, yes. Oh, what will you do? What do you plan to do for the whole day? Pag sinabi ko, pag nabanggit yung salitang rounds, tatanong niya agad, green hospital or blue hospital? Pag sinabi ko yung clinic, is it in Deo Medical Clinic or in other clinic? So, again, iintindihan naman na din nila yung konsepto ng manggagamot. And, kung sasabihin nyo sa akin ngayon na madali na siya, mukhang mag-a-agree sa akin si boss, mahirap pa din siya. Pero, we do this because we love the patients. We love the discipline. Tsaka, hindi lahat willing i-sacrifice yung time bilang parent for someone that you don't know. Hindi mo naman kilala pasyente mo, hindi mo naman kaano-ano yan eh. Diba? Pero, bibigyan mo ng oras, lalaanan mo ng oras, maybe emotions also, kasi you have to empathize what they are going through on top of being a parent pa din. Wala kang background music na. Mamaiyak siya. Kung alimbawa, boss, babalik tayo sa kakapasa mo lang ng diplomate boards. Do you still want to choose toxicology as your career? Yun pa rin at yun pa rin ang pipiliin ko siguro. Kung babalik tayo tapos magde-decide kang magbe-baby ka pa din. Kasi kung makikita nyo, parang, ewan ko kung masyado ba akong ok or OC. Kasi parang nakita nyo planado. Diba? Parang, diba, residency. So, Tapos, after residency, nag-baby. And then, Fellowship. fellowship. After fellowship, Fellowship, sa ako nag-baby nag-baby. Actually, planado talaga yun. Kasi, parang nga, wala akong mamimiss. So, ibig sabihin, parang, ang hirap kasi na kumbaga, kasi kung training ka,
focus ka sa training Yun mo. na. Yun na yun. Kasi ganun yun eh. Kaya ako, kahit nung time ng fellowship, gustong-gusto ko mag-baby. Kasi sa akin at that time, ang hirap din naman ng masyadong mahaba yung gap. Di ba na, ano mo yan, ang hirap din ng gap pag, So, gusto ko talaga noon. Kasi hindi pwede. Kailangan mong mag-focus sa training. Okay? Kasi, paano mo parang, sa akin kasi kung bawa, during my fellowship, nagkaroon ako ng baby, parang feeling ko mas tatagal. Diba? So, kailangan kong tapusin mo na yung training and then, saka tayo, para hindi ko mamimiss yung mga milestones nila. Ngayon, Dok, na tapos ka na ng training. May plano ka ulit dagdagan pa. Ano yan? Pag Diba? pinanood to ni JR, so may plano ka pala. Halika na. Implement na natin yan. Simulan na yan. Let's do it. Maganda. May plano ka pa, boss, mag-baby. Ako kasi, ayokong sabihing wala na or gusto pa. In God's plan ba? Kasi sabi nga ng Ubi, di ba? Hindi nga ako inano Ano tawag dito? Ligate? Hindi ka niligate. Oo. Kasi, hindi natin masabi. Pwede pa. Maganda pa. Yun, sabi ng mga Batanggenyo, ay, Ano? mag-anak pa at maganda pa ang nalabas. Ay, paano titigil pag mukhang kasoy na? Tigilin na yan. Bakit? Mukhang doorknob yung bunso. Ganyan ng mga Batanggenyo, di ba? Mag-anak pa. Ang ganda pa ng nalabas. Ay, paano titigil? Yung ilan? Hindi pag hanggat maganda pa daw eh. Basta pag halimbawa yung duloy, mukhang, papagayo na. Ayan na, ayos na. Paglabas ayan na, bunso na yan. Ayos na yan! Ayos na yan. Oo. Dahil, ayos na yan. Hindi, boss, bigyan ka namin ng mga pamimilian. Bibigyan ka ng option. Anong gusto mo? Toxic na pasyente o maligalig na baby? Yung bunso mo. Ano mas pipiliin mo? Isang toxic na pasyente o yung Nagtatantrums. nagtatantrums, namumuyat na bunso? Siguro Bigyan kita ng toxic na halimbawa ng pasyente. Halimbawa, accidental ingestion ng silver jewelry jewelry cleaner. Habang nililinis niya, aksidente niyang nainom, tas natuklaw siya ng ahas. Versus Nagtatantrum na bata. Nagtatantrums na bata. Ano mas bet mo doon? Anong mas kaya mong ihanda? Sabi nito, guys, ba't ako mamimili? Kaya ko para siya. Sabay pa yan. Easy! Yan. Anong mas okay sa'yo doon, boss? mas okay. Siguro Mas yung madali sa'yo, Dok. i-pacify. Siguro yung anak ko, kasi anak ko yun eh. Okay. So, kumbaga, kahit mag-tantrum siya dyan, alam ko kung paano ko siya Gagantuhan nyo. Oo. Kasi yung isa yung natuklaw, kahit ganun. Natuklaw siya eh. Wala siya Kasi syempre, alam naman natin kung paano mag-manage nun. Pero syempre, ayaw natin ang mga pasyente ay toxic. Diba? Wala namang may gusto na toxic ang pasyente. Gusto natin okay sila. Ikaw naman magtanong kay boss. Kung pamimilian mo, baka mamaya intergalactic level na naman yung pamimilian mo. Nag-iisip na ako. Mag-isip ka lang, paano na lang natin, pa-forward na lang natin kay Paul Deng. Anong naisip mo? Wala nga akong maisip. Wala. Ito, Zoe. Ikaw? Oh. Wala. Hanggang sa susunod! Ano ba? Ano ba ko itatanong? Hindi, pa-forward na lang rather? natin to Oo. kay Paul Deng. Hindi, yung ano kasi, yung kay ma'am, sipin mo pinamili natin siya between a toxic patient at yung nagtatantrums yung bunso. Pero sa reality naman, kaya ni boss Parehas. pagsabayin yan. Parang bring it on palagi yung si ma'am eh. Kaya malaki talaga yung, nito walang halong chika to that may camera. Kaya hindi kaya malaki talaga yung saludo ko dyan. Ay, Oo. Hindi kasi bukod sa, ba't ka natawa? Parang akala mo lagi, ayoko na nga. Hindi, mula nung residency, hanggang nung time na nakikita ko talaga yung struggles. Kasi pag nagpo-post sa Facebook, lalo nung tag-COVID, ang pinaka talaga nag-alala ako nun, kay ma'am, kasi nandun nga siya, sa, referral center ng Pilipinas. Singapore Medical Center. Hindi, yun ang pinaka sinaluduhan ko kay ma'am. Tsaka,
hanggang ngayon na nandito tayo sa endeavor natin sa pagtitrain ng residents, pag may hindi ako kayang pagdesisyonan, kinoconsult ko pa din si Ma'am. Ma'am, ano kayang magandang gawin po dito? Because the level of wisdom is there. Yung mga right decisions. Meron kami pasyente ni Ma'am, sobrang toxic talaga yun. Nagdudugo yung basta sobrang toxic ng pasyente na yun. Pero si Ma'am, chill lang. Chill lang. Sabi niya talaga sa akin, hindi, okay na yan kasi ganyan. On top of, pag nag-grounds yan, gabi, uuwi, may anak, nababalance niya yun talaga. Pero, ang end point kasi talaga nito, ulitin ko lang yung sinabi ni Ma'am kanina. Sa mga nanay na doktor, and you wanna go into training. Kahit mga fathers na rin. Damay mo Sige, na kahit rin. yung mga kagaya ko tatay. If you're a parent right now, and you wanna go into training, gusto ng puso mo talagang maging espesyalista, go for it. Go for it. Lalo na your support system is there, go for it talaga. Kasi, sa dulo, sabi nga ni Ma'am kanina, sa dulo naman aanihin mo naman yan. Ikaw naman ang aanin yan. Ngayon, isakripisyo mo muna yung training is not forever. Training is just temporary. But the glory that comes after it, yun ang panghabang buhay talaga. Ilang minuto na yan? 50. 50. O yun. So, pasalamat naman tayo kay Ma'am. Ako, mag-add lang ako. Para Okay. Oh, yes. Hindi. The moment kasi naging doctor ka, laging kasama dyan ang sacrifice. Oh. If you don't know how to Ganun. sacrifice, wala. Hindi ka magiging isang effective na doktor. Diba? Med school pa lang eh. Med school pa lang. Dapat marunong ka na nun. Yun nga, lagi nating sinasabi yung pagdodoktor is a vocation. Yes. Something that you give to Oo. the people talaga. Hindi Expect siya. na malilesen na yung mga occasions while on training. Kahit nung med school naman eh. Kung kaya mong magsingit, di good for you. Pero generally, kapag ka talagang Talaga may pinasok mo mga na ang- mamimiss oo, kang okasyon. Hindi lahat 100%. Hindi lahat palagi kang makakasama sa pag-alis, pag-attend ng occasion. Pero sa ngayon kasi, tingnan mo naman si Ma'am. Lahat ng okasyon, Present yan. present. Oh, graduation, moving up. Lahat na. Binyag, kasal. Sumobra yung... Kulang na lang pati piyestahan. Piyestahan! Barikon. Bakit lahat nandoon? Kasi nga. Lahat ng family events, family gatherings, important milestones present na. Yes. Because, nung time na may opportunity Ilis mo siya. Oo, and she earned it. Oo. So again, Ma'am, thank you po Thank for you. for being here. At For guesting. siyempre, ito na ang paborito nating segment. Ang Ano nga? sex tip. Sex Sex tips. tips. So, bibigay po tayo ng isang... Ano na ako, mamabusan ako eh. Bibigay po tayo ng isang health tips tapos hindi na natin kailangan Hindi explain. One-liners lang ba Wow, ito? one, two-liners. Okay. Sino mauna? Ako na mo. Ito na, baka daw mabusan. Baka maunahan siya. Mag-exercise tayo 3 times a week. Oh. Akala ko ting umaga yun. O yan nga, sinasabi nito. Oo. 10 steps. Yun yung sa kanta. Oo. Akala ko kay Yoyo. Yoyo. Basta mag-exercise daw, sabi ni Dr. Tuwing umaga. Oo. At least 3 times a week. Ikaw, anong sex Ang tip? sa akin ay, protect yourself from the sun. Uy, tama kasi mainit. Oo, ngayon. diba? Kailan ba i-air to? A week after the holidays. Mainit pa din nga. Uy, sakto yun. Parang Mother's Day. May 10 or May 11 ng Mother's Day. Oo. Talaga? Oo. Second Sunday. Oh, hindi ka pa ready. Hindi pa ako ready. Ito may regalo ko. Mami, meron akong regalo Happy sa'yo ng Mother's sex. Episode ng sex. Si boss na yung huli. Oo. Ako, prioritize vegetables palagi. Ba't tuda kayo? Parang, Ba't tuda kayo? ano lang. Ayoko. Okra tanghalian pa. Ano yung pwede i-prioritize yung fruits? Veggie ako eh. Vegetable lover ako eh. Ano favorite vegetable mo? Okra. Oo. Ayoko nun. Ladyfinger. Ma'am. Ako, siguro read the label. Kasi, Tukso. Natuksa.
Read the label. Check the label, mami. Check the label, mami. Hindi, maganda. di ba? Maganda. Oo. Parang, sabi niya kasi, I don't need to explain. Dapat joke kayong ganun. Check the label. Hindi, coming from a talks na. Read the label. Ayun. So, ma'am, palakpakan natin si ma'am. Ma'am, thank you for being here. Sa mga kasex po natin dyan. Again, please like, follow, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe dyan sa Spotify, click mo yan, yung Spotify, para kumita kami. At YouTube. Oo, pati sa YouTube, kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, yan, nandyan, click mo na, para kumita kami. Pati yung notification bell. Oh, yung notification bell, para pag may upload kami, makikita mo, click mo na yan, subscribe ka na. So again, maraming salamat po for being here. Again, my name is Doc Pao. I'm Doxes. And I'm Doc Joy. And this is Sex! Shipping! Chikahan, sorry. Bye-bye! Bye.